Bakit kay ganda kay siglang mundo kung ikaw ay bata pa? Magtampisaw ka sa tubig, maglaro ka sa kalsada. Hulin mo ang ikot ng mundo kung ikaw ay bata pa. Magtampisaw ka sa tubig, maglaro ka sa kalsada. Hulin mo ang ikot ng mundo kung ikaw ay bata pa. Isa, dalawa, tatlo, apat, lima, anim, pito, walo, siyam, 10, 11, 12. Isang dosena na to. Bilangin naman natin ang nakuha mo ngayon. Magugulat si Ginang Jo kapag nakita niyang marami na tayong itlog. Oo nga. Tapos na ba kayo? Hoy, Dan! Kamusta na ba ang kalakal ng kumpanya ni Tommy Banks? Maayos ba? Medyo maayos naman kami, Dan. Magaling ang tagapangasiwa at masunurin naman ang aking empleyadong si Nat. Lalong-lalo na masisipag magsipangitlog ngayong buwan na ito ang lahat ng aking mga manok. Inihandog na ng manok ang kanyang buhay sa pagpapalago ng aking kumpanya. Ang tubo na makukuha ko dito ay mapupunta sa presidente ng kumpanya, ngunit ang 4% ay mapupunta kay Ginoong Nat na siyang nag-aalaga ng mga manok. Masigasig sa trabaho itong aking kaibigan. Enjoy watching bitstv.com. Narito, 25 sentimos ang isang dosena itlog. Ang galing! Siya nga pala, Tommy. Tumutupad ka ba sa mga napag-usapan natin? Opo, hindi po ako gumagastos hanggat wala akong 5 piso. 5 piso? Ano naman ang binabalak mong bilhin? Napag-isipan ko na po yun. Ibibili ko po si Nat na magandang regalo. Talaga? Oh? Wala po akong bibilhin para sa sarili ko. Naisip ko po na mas mahalaga sa akin ang aking kawani. Oh, Tommy, talaga? Kung ganon, Ha? ano ang balak mong ibigay na regalo kay Nat? Si Nat po ay mayroong iniibig. Ha? Ha? At sino naman siya? Siya po'y umiibig. Umiibig po siya kay Mozart. Alam mo, Dan, sana ay may pera ako katulad ni Tommy. Hindi mo naman talaga kailangan ng pera. Kailangan ko. May isang bagay akong gustong-gustong bilhin. Sa Concord ay may nakita akong isang piyesa ng musika na isinulat ni Mozart. ₱3. Sa ₱3 ay makakatugtog na ako ng mga sinulat ni Mozart. Ay, kahit ano ay gagawin ko. Magkaroon lang ako ng ₱3. Ay, nako, uulan na. Dalian ninyo. Dan! Si Nat! Nasa loob. Hoy, Nat! Tignan mo! Ang bayad para sa mga itlog. Oo, kaunti na lang, ₱5 na. Pagkatapos, mamimili ako sa bayan. Talaga? Oo. Eto para sa'yo. Eto, narito ang 1% ng 25. 1 sentimo. Ano naman ang bibilhin mo, Tommy? Mahuhulaan mo ba? Hindi. Sikreto! Tommy, anong ginagawa mo?
May ulan na dumarating at nasa labas pa ang mga manok mo. Kailangan isilong mo na. Naku! Tommy! Dito na lang. Naku, ang mga manok! Doon! Doon! Mga manok doon! Ayan! Dito na kayong lahat sa loob! Teka! Kakatap! Sandali! Sandali lang! Huwag ka matakot! Hindi kita sasaktan! Huwag ka mag-alala, Kakatap! Papasok na tayo dun sa loob! Huwag kang gagalaw! Kukunin na kita! Kakatap! Ikukulong na kita! Sinat! ₱3. Sa ₱3 ay makakatugtog na ako ng musikang isinulat ni Mozart. Nan! Halika rito! Ito nang uli! Nabilang mo ba lahat? Oo! Ay, salamat. Salamat sa'yo. Ang lakas na ulan! Oo nga, ang lakas-lakas. Ang lakas ng hangin. Magandang gabi, Tommy. Magandang gabi. Ha? Naiwan ko doon. Hindi bale. Wala namang ibang nakakaalam doon sa kahon kundi si Nat. Sinong kumuha? Sinong nangumit? Sabihin niyo sa akin, sino? Ano bang sinasabi mo, Tommy? Ano daw ang nangyari? Ano ba yon, Tommy? Nawawala ang pera ko sa alkansya. May kumuha. Ha? Saan mo ba iniwanan ang alkansya mo, Tommy? Iniwan ka ito sa ibabaw ng gilingan bago bumuhos ang napakalakas na ulan kahapon. Nakalimutan ko kasing balikan kagabi. Ngayong umaga ay nawawala ang pera sa loob. Sino kaya ang may malikot na kamay at kumuha ng pera ko dito? Tommy, wag mo sabihin yan! Ano pa bang iisipin ko? Pero kahapon, nakita ko doon sa loob ng kamalig si Nat. Ha? Saan banda mo ba siya nakita? Ha? Nakita ko siya banda roon sa may gilingan. Ha? Ano ba yon? Bakit kanya natingin niyo sa akin? Nawawala ang perang inipon ni Tommy. Bakit parang ako ang pinagbibintangan ninyo? Mga bata, anong nangyayari dito? Ginoong Bayer, Bakit sinatang pinaghihinalaan niyong kumuha ng pera? Nakita ko po si Nat na nakatayo sa may gilingan ng palay. Yan lang bang nakita mo?
Opo, yun lang po ang aking nakita. Bakit? Bakit si Nat? Hindi nga rin ako makapaniwala. Nakita ni na kinuha niya ang pera. Hindi niya sinabi na kinuha ni Nat ang pera. Pero si Nat lang ang nakakaalam kung saan nakalagay ang alkansya ni Tommy. Hindi si Nat ang kumuha. Pero... Nat, sumunod ka sa akin. Opo. Tayo nang pumasok sa silid-aralan. Nat, halika na. Kailangan sumagot kayo ng maayos at maliwanag sa aking mga katanungan. Franz, Po? matapat ka ba? Opo, totoo po. Ikaw, Ned. Hindi ko po kinuha. Stuffy. Hindi ko po kinuha. Ikaw, Jack. Hindi po ako. Nat. Nat. Nat, ikaw ba ang kumuha ng pera? Hindi po ako ang kumuha ng pera. Maniwala po kayo sa akin, Ginoong Bayer. Umamin ka na. Oo nga. Tumigil kayo! Sino sa inyo ang nagsalita? Enjoy watching BitsTV.com. Huwag natin husgahan si Nat. Bakit hindi natin hayaan si Nat na magpaliwanag sa tunay na pangyayari? Tama si Emil. Tama ka, Emil! Tama na! Ayoko na! Tommy? Itigil na natin ito! Alam ko ang nararamdaman mo, Tommy. Pero hindi natin dapat itigil ito. Sana ay maintindihan yung lahat. Alam ko na nagsinungaling sa atin noon si Nat. Pero nangako siya na hindi na niya uulitin ito. Alam ko na marami pa rin sa inyo ang hindi pa rin nagtitiwala kay Nat. Natuluyan na siyang nagbago at nagsasabi ng katotohanan. Nat, alam kong hindi mo kinuha ang pera ni Tommy. Maupo ka na. Tayong lahat ay maaaring may kinalaman man o wala sa pagkawaglit ng perang ibinibintang ni Tommy kay Nat. At kung isa man nito sa inyo ay lumapit lang sa akin at ipagtapat ang totoo, lalabas din ang katotohanan sa lalong madaling panahon para kayong magkakapatid dito sa Plumfield. At nakakalungkot isipin na ang isa sa inyo ay nagkakaroon ng masamang hangarin sa pag-aari ng iba. Mula sa araw na ito hanggat hindi pa nalulutas ang palaisipang ito, ay pinagbabawal kong pag-usapan ang mga nangyari upang maiwasan ang pagkasira ng tiwala ng bawat isa. Gusto kong sabihin sa inyo na hindi magandang gawain ang pagkuha ng pag-aari ng hindi sa kanya. Umaasa ako na muling manunumbalik ang dating niyong samahan. Maaari na kayong bumalik sa inyong mga gawain. Baka ibalik din ni Nat ang pera. Oo, sana nga. Sa tingin mo, ano kaya ang mangyayari, Franz? Sa palagay mo, kaya ba nating makasama si Nat sa oras na mapatunayan siya ang may sala? Alam ninyo, parang naging napakaluwag ni Ginoong Bayer kay Nat. Kitang-kita mo namang si Nat na may gawa ng lahat ng ito. Sa palagay ko, dapat na parusahan ni Ginoong Bayer si Nat. Tama ka. Kailangang aminin na ni Nat ang ginawa niyang kasalanan. Kayong dalawa! Tumigil na kayo! Nakalimutan niyo na bang hindi na ito dapat pinag-uusapan pa? Kasi itong si Nat. Tama na! Sabi ng bawal pag-usapan niya, narinig ninyo? Tama na! Itigil yun na yan! Narinig ko! Oo, tama nga naman. Dapat wag na nating pag-usapan. Tama.
Maglampaso na lang tayo. Aba, teka, kanino ang librong ito? Pero, sino kaya ang nakaiwan nito dito? Nan! Sa taas! Sa taas? Oh. Paumanhin. Sa'yo pala ang librong ito, Nat? Paumanhin. Nakaharang ba sa daan ng libro ko? Oo. Salamat. Walang anuman. Sobra na kayo! Bakit parang isang kriminal ang pagtrato ninyo ni Nan kay Nat, ha, kuya? Hindi, Daisy. Para bang hindi niya kayo naging kaibigan? Baka naman nakita ito ni Kakal, dapat kinain niya ang pera. Daisy, kalokohan yan. Sa ibang paaralan lamang maaari mangyari ang ganitong problema. Akala ko ay hindi makakasama dito ang Plumfield. Isang malaking pagsubok ito sa Plumfield. Sana naman kung sino ang may gawa nun ay lumapit agad sa atin. Pinalalaki naman natin sila sa kagandahang asal at alam kong may takot sila sa Diyos. Nagtuturingan sila na parang tunay na magkakapatid. Maging gabay sana nila yon sa kanilang pagtanda. Umaasa din ako, Fritz. Wala tayong magagawa, kundi maghintay. Huwag ka nang umiyak. Kinagalitan ko na si Kuya. Daisy? Hindi ko rin naman sila masisisi. Teka, natatandaan mo ba? Ang tungkol saan? Ano pag-usapan natin? Heto. Ang ganda. Ngayon lang natapos ito. Nat, anong gusto mong ipangalan sa manika? Daisy, salamat. Ang ganda ng violin. Nat, ngumiti ka naman. Malalaman din nilang hindi ka nagsisinungaling. Naku, ang mga itlog. Ang mga itlog. Nakalimutan kong kunin ang mga itlog nitong umaga. Pag-iisipan ko pa kung ano ipapangalan ko sa manika mo. Salamat. Enjoy watching bitstv.com. Tommy, ikaw ba yan? Tommy, 4 na itlog lang na nakita ko ngayong... Tommy, ano ginagawa mo? Mula sa araw na to, isinasara ko na ang kumpanya ni Tommy Banks. Hindi na sana ako nagkapera. Kung wala akong pera, pati ba hindi na sana ako nawalan ng kaibigan. Tommy, naniniwala ka bang ako ang kumuha ng pera? Ikaw lamang ang tanging nakakaalam kung saan ko nilagay ang aking alkansya.